Guys, for today's video, ang pag-uusapan natin o ang gagawa natin ng follow-up review is itong tinatawag nilang BillEase. Previously, nagkaroon ako ng review about BillEase, but kasi it's more on parang theories or kung ano yung ina-advertise nila information about BillEase, and that video was sponsored by BillEase. So now, ito, pag-uusapan natin si BillEase sa normal way ng pag-a-analyze natin ng isang loan or isang online lending app. So gusto nyo bang malaman if si BillEase talaga ay may magandang interest rate para sa ating mga consumer? So samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance na meron akong experience at ginawan ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so si BillEase. So, si BillEase, sabi ko nga na-review ko na. And if you want to check that review, which is ito, makikita nyo rin naman yan sa link sa description box para mapanood nyo about BillEase. Okay, good deal ba talaga ang paggamit ng BillEase? Kasi kapag nagtatanong ako or kapag napag-uusapan ang isang online lending app, madalas sinasabi ng mga viewers dito sa ating channel na to is maganda daw talaga ang BillEase. So, ako naman, meron akong BillEase account. Nakapag-create ako ng account sa BillEase. And I can say, kahit isa akong freelancer, inapprovean pa rin ako ni BillEase ng 6,000 pesos na credit limit. Ang pinakita ko lang noon, nung nag-apply ako, is basically yung ID ko lang and selfie. In terms of employment, wala naman ako may papakita kasi freelancer nga ako. Pero pwede kang mag-link ng employment details mo kay BillEase. Again, this video is our second review about BillEase. So, we are assuming na meron ka ng account with BillEase. Pero gusto kong makita natin how much is the interest rate and if this is really a good deal and what are the reviews of other customers na gumagamit ng BillEase. So, sige, unang-una sa lahat, ano ba yung makikita natin dito sa app ng BillEase? So, yan, makikita natin yung balance. Makikita natin na pwede siyang gamitin sa Lazada. So, pag click natin yung Lazada, ayan, i-enter natin yung Lazada login natin. Tapos nandito na sa baba yung installment amount and yung tenure. So makita natin kung 1,000 yung installment amount natin and meron tayong terms na up to 3 months. Guys, up to 3 months, medyo matagal-tagal na rin yan. And then meron tayong repayment frequency na twice a month or monthly. So syempre, mas okay na pili mo na lang monthly kasi wala kang masyadong intindihin every 15 days. So intindihin mo lang siya once a month. So click mo yung monthly. Ayan, makita natin dito na 378 pesos ang magiging monthly payment ko sa utang na 1,000. So kung kakalculate natin yan, 378 pesos times 3, it will give us 1,134. Meaning 134 pesos lang ang interest ng 1,000 loan sa loob ng 3 months. Okay, so kunin natin yung 134 divided by 3 months kasi 3 months siya. Lalabas na 44 pesos and 67 cents ang per month na interest. Diba? Napakagaan. I-multiply natin yan sa 12 para makita natin ang annual percentage rate and it would give us around 536 pesos. Ngayon, i-divide natin yan dun sa principal amount na 1,000 pesos para makuha natin yung APR or yung annual percentage rate. It would give us 53.6%. Okay, 53.6% lang ang interest rate. So, wala namang ganong pagbabago ang interest rate kahit maliit na amount yan, 1,000 hanggang sa yung max na amount na ito, like ito, 6,000. Balik tayo sa ating illustration. Ang credit card ay 36%. Ang BillEase ay 53.6%, ang GLoan at Atomic Cash ay nasa 72%, ang ating friendly Indian nationals ay nasa 120%, and yung recent na na-review natin, which is si Tala, which is nasa 156%. So yan ang updated na comparison natin ng mga online lending apps. Saan pa ba natin pwedeng gamitin itong BillEase? May mga shops na nag-accept ng BillEase katulad ng PowerMap. Meron din si Kim Store. Online store naman yun. You may want to check the BillEase app para makita nyo kung ano-ano yung mga shops na tumatanggap ng BillEase. So, click natin yung shops. Ayan. So, may Kim Store, may Anchor, Ava, Astripid, Baby Mama. Medyo hindi ganun kakilala pero ayan Philippine Airlines, Mandawi Phone, Samsung, Data Blitz, di ba? Agoda, if you want to.
May Ansons din, Havaianas. Medyo okay naman. May Western. Marami na rin siyang mga partner merchants na nag-accept ng BillEase. Paano naman kung ilalagay natin siya sa e-wallet? I-encash natin. So, click natin yung GCash. Ito naman medyo mahal kasi parang cash na siya. For example, ang 1,000 pesos, magiging 900 pesos na lang. So, that's 10% na deduction sa total loan amount mo na 1,000 pesos. Pagdating dito, medyo hindi maganda. Then, pwede mo rin siyang ipambayad ng cable and other bills. And this is posted in real time. Meron din si BillEase na cash loan offer. Pero for me, hindi pa ako eligible for cash loan kasi hindi ko naman talaga ginagamit si BillEase. Okay, so yan, nakita na natin yung app ni BillEase and how much is the interest rate. Para sa akin, kung wala kayong credit card, GCash, yung mga ganyan, GGives, and S-Loan, Atomic Card, maganda si BillEase. Based on what I am seeing in terms of interest rate and dito sa app and then their partner merchants. Okay, so now let's go to Google Play Store or App Store para tingnan ang rating ni BillEase. So si BillEase ay merong 4.5 stars. Okay, see all natin. And then, most recent, merong 4 stars. Nakalagay dito, BillEase very helpful, very useful and helpful apps, but I have a problem about OTP. Can you fix it? So, hindi naman ganun related sa loan service, medyo sa OTP. Puro OTP yung nandito, which was just recently, OTP and login. I'm guessing, nagkaroon siguro ng issue si BillEase, kaya puro OTP siya since last October 27. And then meron naman din dito, ayan, only Ola I Trust for 5 star, di ba? Talagang yung patong sakto lang, hindi siya OA sa taas. And the payment terms is 2 to 3 months. The best loan app so far. What's my verdict? Ano ang conclusion natin? Well, pinakita ko na sa inyo yung comparison ng interest rate. Nakita natin na pumapangalawa ngayon si BillEase sa ating ranking ng mga interest rate ng mga online lending apps. For me guys nakita ko na si BillEase ay magandang lending app na magagamit nyo or magsusupport sa inyo with your finances. So this is a good to have and good to keep. And maganda na alagaan nyo ang pangalan nyo with BillEase para tumaas-taas ang inyong credit line and at the same time magkaroon kayo ng access sa cash loan ni BillEase. So that's my personal take about BillEase. Okay, for our question of the day, saan nyo na nagamit ang BillEase? Ano-ano na yung mga transaction na nagawa nyo kay BillEase? So let me know sa comment section sa baba para makita natin yung use case ng ibang tao in terms of using the service or the lending service of BillEase. Continuous pa rin ang pamimigay natin ng 500 pesos GCash giveaway every week. Also guys, make sure na ilagay nyo ang hashtag na Road to 75k subs, like this video and subscribe to this channel para makasama kayo sa ating cellphone giveaway. So yun lang muna po for today's video, but before I end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at Truth Quinones 4624. It's nice to know na nagbabahagi ka ng knowledge na experience sa amin about Maya and GoTime. Marami akong natutunan. Salamat sa pagbabahagi mo sa muling pakikinig. At Ruth Quinones 4624, maraming salamat din po sa panonood at patuloy na pagsuporta sa aking channel. And asahan niyo po tuloy-tuloy ang pagbibigay ko sa inyo ng information that will help our financial intelligence. So yun lang muna po for today's video guys. Thank you for watching. I hope you could like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!